hindi na text ko rin Kuya Gatso. Yung na-text ko pala ni Kuya Gatso, yun lang sa unang yero at saka doon sa ulian. Pero itong mga nasa gitna, pangalawang gitna, pagitna ay hindi niya nalagyan ng ano, may pula pinipad na yung ano. Tinakakabit din yan sa matibay na bagong tent. Yung dating tent nakakabit din yun dun sa may bakal na tent. Huwag na ano, yung kinatatakutan ni Gwen pag dumarating ang ganitong ano, panahon, kasi nagbabalik daw sa kanya yung nangyari ng Christine pag may ganito. So sa ngayon ipapakita ko na yung nagawa yung manggagawa. Hindi siya mainit dito. So nalas yung init na nararamdaman ko. Walang sawang pasasalamat po sa iyo, Kuya PF Vlogs, kasi talagang pinupunan mo po yung pangangailangan namin, yung pinaka pangangailangan namin. Like ito po, yung talagang inisip mo na maging comfortable po kami dito sa bahay. Medyo safe na siya pag humangin. Hindi na masyadong babalyin ng hangin yung ano, yung yero dito sa gilid. Ayan, puputulin lang yung sobra. Ito yung mga naiwan nila dito. Ayan, dahan-dahan lang si Kuya sa pag-akyat kasi medyo mataas na yan eh. Dapat nga may harness siya, kaya lang kaya na daw niya. Mata yung yero. Delikado talaga yan. Sa gilid. Talagang babalukutin niya ng hangin kung hindi iipit. Tapos na po yung pag-text ko ni Kuya dun sa mga hindi na text ko ni Kuya Gatso. Yung na-text ko pala ni Kuya Gatso, yun lang sa unang yero at saka doon sa ulian. Pero itong mga nasa gitna, pangalawang gitna, pagitna, ay hindi niya nalagyan ng screw. At hanggang sa napunta na sila dun kay Chinchin, wala na, the end na. Okay, salamat sa sponsor namin si Manoy B Vlogs.
Kasi pagkatapos ng kesame, na diretso pa yung ano, pag text screw, saka yung paglagay ng yero dun sa kusina. Ayan, salamat po Manny V Vlogs pag-sponsor sa kesame. Walang sawang salamat. Yun ang palaging ibibigay namin sa iyo. Kasi very much appreciated yung ginagawa mo sa amin, Gwen. Kaya maraming salamat po sa inyo. Yan mga Gwen, bali yung sobra dun sa insulator na binili ay pinilagay na muna namin ni mama dun sa kusina para makabawas sa init ng yero. Ito lang ano, walang kesame, yung ano lang, insulator lang. Temporary insulator lang, hindi mainit. Ano mga Gwen, kukuhanan natin yung paparating na punos na naman. Delikado na naman to sa mga mid-tent na hindi matibay. Tapos yung mga kasama na rin yung dating tent namin. Sulo. Ayan, ang lakas na ang hangin. Sisimula na yung ulan dun sa parting Albay. Kaya ito unos na. Yan, may nagkakabit pa rin ng dapat mamaya na sila magkabit niyan. Kasi siguradong ililipad din yan ng hangin. Lilipad rin din yung ng hangin yan. Yan o. Kakabit sila ng trapal. Tapos iiwanan nila. Ewan ko lang kung saan yan pupulutin mamaya. Tapos ng unos. Umiwan lang. Alis na sila. Iwan lang yung doon. Iwan ko lang kung maganda yung pagkakatali ng trapal na yun. Lakas na nga yan. Ayan. Dito sa may pula pinipad na yung tinakakabit din yan sa matibay na bagong tent. Yung dating tent nakakabit din yun dun sa may bakal na tent. Kaya kung sakaling lalakas yung unos, yung bubong lang niya ang pwedeng niya masira. Pero yung niya, mga nakatali na yan, mga poste. Yun, lalakas na yung ulan. Basta nga yan na yung unos. Kuhanan lang natin ng video tong paparating na unos. Sabi nga ni mama, na daw ako ng paninda, itaas ko na daw kasi naliligo siya, hindi niya alam na unos na pala. Ayan. Mamaya ko na. Yan po mga Gwen, ang lakas na ng ulan. May kasamang hangin yung tinatawag na unos. Hanggang kinatatakutan ni Gwen pag dumarating ang ganitong panahon. Kasi nagbabalik daw sa kanya yung nangyari ng Christine pag may ganito. Na-imagine niya na babagyo na naman pag may ganitong panahon, may ganitong oras ng unos. Ayan. Ayan. Pero dun sa ibang parte ng Albay maliwanag naman, kaya mga siguro dadaan lang to
Mga ilang minuto. Bigla ako nakatago sa may pinto. Ayan. Para hindi ako maano ng ulan. Mabasa. Habang kinukuhanan ko itong unos na dumadaan. Ayun. Lagasakan na. Tapos ng hangin. Ayan na yan. Batas, batas. Sana hindi bumigay yung may kulay pula. Ang lakas ng hangin. Oh. Hindi pa kami nagdi-display. Kasi kung nakapag-display na, ay nako, kahit may matibay ng tent doon, kaya lang yung ano ng ulan, yung takbo ng ulan na may hangin, talagang mababasa sa loob. Hindi pa naman nakakabit yung pangarang. Oh. Oh. Lilipad na. Lilipad na. Yun na. Bumagsak na yung ibang tent. Sabi na eh, yung hindi matibay na tent, madaling babagsak. Tulad nung nangyari kahapon. Nalipat yung tent dito sa gilid ng boulevard. Ayan yung kulay blue. Ayan, medyo humina ng kaunti yung hangin. Kasi ito, pag ganitong unos, bugso-bugso yung hangin, malakas, may ulan. Kaya yun ang nakakasira ng mga tent dito. Buti hindi linipad yung kinabit kaninang trapal. Okay. Medyo may ng konti yung ulan. Kasi umangat na dun sa angat na. Umangat na yung ulap. Ibig sabihin yan, pinipis na lang yung ulan. Hindi naman itong may hangin eh. Kasi pinapadpad lang yung malalaking bulto ng tubig sa ulap. Kasi pag walang hangin, malakas yung ulan, malalaki. Pero pag ganito, malakas ang hangin, malipis yung ulan. Ayun, kumalma na kagad. Sabi na mga ilang minuto lang naman yun eh. Kasi pag ganyang malakas ang hangin, ilang minuto lang dadaan yan. Tapos okay na. Kalmado na yung hangin. Pero naririnig ko lumalakas pa. Nakakalas yung bugso. Yung bugso malakas. Yung hangin lumila. Yung bugso ng ulan lumakas. Babasa ka na ni Bruno dito. Paano nga? Umiikot na yung hangin eh. Kanina lang galing dun sa Santiago. Ngayon nasa harap na. Pinadpad. Ayan.
Wala nang unos. Ayan. Maliwanag na dun sa Paping Albay. Wala nang ulan. Dito na lang, paubos na lang to. Kabaliyo na pa. Atong ten, basta na bakloy. Nakakuhan ko na yan. Kung kahapon yung kulay green, ngayon naman kulay blue. Yung napapunta dyan sa gilid ng boulevard. Kaya dapat talaga nakatali yung mga tent, nakatali dyan sa batong nakaharap. Para matibay. Hindi na, konting hangin, manipis na yung ulan. Papasok dito sa harap. Sasara ko na to kasi mababasa dito sa loob. Okay, yan lang yung update natin sa unos. Mamaya naman. The next day. So, hello, what's up mga kagani? Namamaos na naman ako. So, ayun mga kagani, pasensya na muna at si Dado na muna yung pinavlog ko about dito sa Kisame. So, sa ngayon, ipapakita ko na yung nagawa, yung manggagawa. Ayan na, ang ganda na. At hindi na siya mainit. Ito yung dito sa hallway. And sa kwarto ni ate. Sa kwarto ko. And of course, here. Napakaganda ng tingnan from doon. Ayan. Maganda na siyang tingnan at hindi na siya mainit dito. So, nalas yung init na nararamdaman ko. So, ayun. Yung dahilan kung ba't hindi muna ako yung nag-vlog about sa Kisame. Kasi yun mga kagani, na busy ko. Nag-dance rehearsal ako. Tapos, yung nag-ano pa ako, inaasikaso ko yung paninda dito sa Boulevard. Yung namimili ko, ganun. Tapos, more on edits ako nung ibang vlogs. Kaya, while editing other vlogs, yung mga nauna, pinapa-vlog ko si Dada para hindi masayang yung oras. So, yun, malaking tulong din na sanay na si Dada sa pagsasalita sa harap ng camera. Kasi, yun na nga, every time na busy ako, may ginagawa ako, siya muna yun mag-vlog. So, kung mapapansin nyo na, sasanay na rin si Dada sa pag-vlog. Wow! Thank you so much, Dada. And, ayun mga kagwani, in-sponsor po ito ni Kuya BF Vlogs. So, si Kuya BF Vlogs po is like, parang part na po ng family namin. Siya po ang nag-support sa amin. Walang sawang pag-suporta po sa pamilya ko. And, ayun, walang sawang pasasalamat po sa iyo, Kuya BF Vlogs, kasi talagang pinupunan mo po yung pangangailangan namin. Yung pinaka pangangailangan namin. Like, ito po, yung talagang inisip mo na maging comfortable po kami dito sa bahay, na hindi kami mainitan, yung singaw ng init dyan sa bubong. Talagang pinag-isipan din ni Kuya BF Vlogs na kung ano yung pangunahing pangangailangan namin dito sa bahay. So, ayun, I'm speechless. Talagang wala ko ibang masabi kundi maraming salamat po, Kuya BF Vlogs. So, alam mo na yan, Kuya BF Vlogs. Mula sa puso ang aking pasasalamat sa iyo dahil sa patuloy na pagsuporta mo po sa akin at sa aking pamilya. So, ayun mga kagwani, maraming salamat po sa pagsubaybay. At
sa patuloy na pagsuporta po sa akin. So, ayun. Hanggang dito na lang muna. Don't forget to like, share, comment, and subscribe my channel. And please click the notification bell for more updates. Thank you and God bless you all. Bye! Wait lang mga kagwani, may nakalimutan pala ako. Isinama na po pala sa pagtrabaho nung... Sino nga yun, ma? Anong pangalan nun? Basta mabait na trabahador. Mabait na trabahador. Shout out po sa'yo, kuya. Kasi yung last day niya dito is parang half day na lang sana siya kasi tapos na yung dito sa terrace. So, ang ginawa niya is ginawa pa yung dito sa pintuan. 'Di ba, ma? Ayan. Kasi kung nakita nyo naman mga kagwani dun sa previous vlogs ko, hirap na hirap akong buksan ito. Tapos nagkasugat pa nga ako. Panay dugo nito. Ayan. Ayan na siya. Pwede na siya malak at may hawakan na. At binaguhan yung ganito kasi nasira po agad. Di ko alam kung bakit. Hindi na siya nalalak, di ba, ma? Tapos di na gumagana yung susi. Kaya pinapalitan namin at dito sa back door, ayan, meron din siyang hawakan para hindi mahirapan sa pagbukas sarado nito. At ito rin po. Dun sa likod, okay pa naman, no? So, ayun si mama naglilinis. So, ayun mga kagwani. Yun lang. Bye-bye. See you next vlog. Bye-bye, ma. Takpan mo na ang camera in 3, 2, 1.